Mga kaibigan, ang Malacanang ay sumagot na po sa mga patutsada, anong tawag doon, parinig, or sabihin nating batikos na rin na ginagawa ni Senador Bato de la Rosa. Ito po ang paliwanag ni Yosek Claire Castro, Palace Press Officer, Undersecretary, Presidential Communication Office tungkol sa ginagawa ni Bato na nung isang araw may mga matititibang batikos kay Pangulong Marcos. Ito na po. Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, hindi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Wow. Tindi ha? Talagang ganyang ka-direkta, diretsahang sumagot ang palace official tungkol dito. Okay? Sa isang banda, naitanong na rin kasi alam naman natin po na everyday ang press briefing, press conference ni Jose Castro sa Malacanang. At yung pong nangyayari dyan sa Davao, ay kamusta na po kayo mga taga Davao? Ingat lang po kayo. Mga taga Davao na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi po ng Malacanang ngayon, ingat, nirerespeto kayo, kinikilala kayo sa inyong mga kilos protesta dahil nga ho dito sa nangyari sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi ng Malacanang ay dapat manatiling naayon sa inyong karapatan at mga batas ang mga galaw. Huwag at sana iwasan na lumabag sa batas kasi pagka po lumabag sa batas ang malayang pamamahayag o yung malayang pamamahayag ay sumobra na may maaapektuhang iba, yan ay mukhang hindi papayagan ng mga otoridad. So para hindi naman pinaiinit ito, pero siyempre nire-respeto ng palasyo ang inyong mga hinaing, demonstration tungkol sa nangyari. Pero dapat anya may mga limitasyon ito. Pagka hahantong na meron ng pang-aabuso o hindi na tama sa karapatan sa pamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, may problema. Kaya paalaala lang ito. Hopefully tanggapin ng maayos ng mga taga Davao na sumasali sa mga rally ang paliwanag ng gobyerno. Actually, sinasabi nga ng Malacanang, ni Secretary Castro, lahat tayo Pilipino. Ang mga nasa Davao at ibang lugar na may mga protesta at nagulat, nagagalit sa pangyayaring ito, lahat Pilipino. Pero ilagay anya sa lugar sa tamang pamamaraan ang paghahayag. Dahil ang batas ang umiiral. Pinairal ang batas sa pagkaka-aresto dahil Interpol ito na sinuportahan ng Philippine government. Ngayon ay nasa ICC na si Duterte at bibigyan siya ng malawak na karapatan para maipagtanggol ang kanyang sarili. Yung proseso gumagana na. Pero ang karahasan, kung meron man, huwag naman sana, ay hindi naman huyan talaga pwede dahil ang pananagutan ay nandyan pa rin. Okay? Ako mismo, siguro ganun din ang Malacanang, bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang broadcaster, mamahayag ng ilang dekada na, marami na tayo pinagdaanan din sa mga ganyang kilos protesta, karapatan nila yan. Basta may mga limitasyon lang. Huwag magdudulot ng mga maaaring paglabag sa batas tulad ng pagkasedisyon o rebelyon. Yan, iwasan po ninyo. Pero kung halimbawa magrarally, mayroong maayos na mga speaker na maghihimay ng detalye ng mga layunin at issue, okay lang po yan. Huwag lang tataas sa level na meron ng ibang maapektuhan ay hindi ho yung gagawin, hindi ho yung papayagan. Dahil ang Estado, ang Philippine National Police, lalo tigit, ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, yan po ang nagmumonitor. Even ang military sa national security. Pero sa ngayon, hindi naman threat sa national security. Sana huwag umabot doon sa magiging banta kasi pagka na-justify or nakita ng intelligence community, National Security Council, National Security Advisor o lahat ng
kinaukulan na nagiging threat na, ay ibang issue na ho yan. Kasi pag naging banta sa Estado ang galawan, diyan na po papairalin ang batas. Kasi pag nakita nila na nagiging banta na sa seguridad, hindi na po yan malayang pamamahayag o malayang pag-assembly. Yan ay may ibang galaw na maaaring inciting to sedition at iba pa. So paalala lang, tama lang naman po ang sinabi na tayong lahat ay Pilipino, magkaisa, magtulungan. Ang mga pangyayari ay lahat naman ay naaayon sa batas, although ayaw paniwalaan nilang iba yan, ay karapatan din ninyo. Pero ang pinaninindigan ng Estado, naaayon sa batas, ang ginawa nila dahil sumunod lang sa warrant of arrest. At ang warrant of arrest ay nakabase sa mga kaso. At yung kasong yan ay mga inireklamo o reklamo, complain ng mga Pilipinong naging biktima ng kampanyang yan ng nakaraang administrasyon na maraming buhay ang nawala o naapektuhan. So ayun po yun. So sana ay maunawaan pa rin. Mahinahon pa rin ang lahat. After all, tayo nga ay lahat Pilipino. Pag dinaanan sa masyadong mainit na usapin, mainit na issue, naging pisikal, magkakaproblema rin. Lalo na po ang mga simpleng mamamayang Pilipino, mga manggagawa, estudyante, kung anumang sektor kayo, alalahanin din ang inyong kinabukasan. Hindi ang kinabukasan lang ng politiko, hindi kinabukasan lang ng isang partido o pamilya. Ang kinabukasan nyo bilang Pilipino ay isa lang alam din nyo. Huwag kayong magpakasubo, voluntary man yan o nirecruit kayo, dapat may mga limitasyon ang inyong pagsuporta. Pero hindi yan ipinagbabawal as of now. Sa ilang araw na mga galaw, mula nang mahuli noong March 11, hindi po pinagbabawal ang inyong mga rally, ang inyong mga protesta. Ang ginagawa ng gobyerno, paalaala lang. Ako naman, bilang tao, bilang Pilipino, ang atin dito, paalaala lang din. Para hindi humagkasisihan. Kasi ang Estado ay hindi naman talaga bibigayan. Hindi naman susuko yan sa kahit anong sektor. Pagka batas na pinag-uusapan, patutupad nila ang batas. Kaya dapat ay alalahanin yan. Okay, kahit naman sino ang presidente, kahit sino po ang may hawak ng kapangyarihan na magpapatupad ng mga batas, pagka huya nilalabag na, ay obligasyon ang ipatupad yan. Kaya ingat na lang po. So, yung mga rally ng galawan, kung ano-ano, normal lang yan sa part ng demokrasya. Kahit di ba sa abroad, di ba nga rally din ata, hindi ako kakamali. Dito sa atin, ganoon din. O, lalo na sa Davao. So, hindi naman masisisi yan dahil ang mga Duterte ay taga Davao. Ilang dekada nang sila naghahawak ng local politics o posisyon sa Davao City. Naging presidente pa nga. At yung isa nga ay vice president pa. So, karapatan niya yan. Pero ingat-ingat lang po. Okay? Please like and share. Kayo mga Pilipino sa buong mundo, mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa abroad, magpakainahon din po kayo. Isipin nyo na ito ay rule of law. Pagpapatupad na ito ng batas. Mas mahirap, mas delikado kung walang batas. Mas mahirap, mas delikado kung hindi ipapatupad ng batas. Ang implementation ng mga batas, local or national, yan ang katwiran at yan ang mayroong pag-asa para sa karapatan ng lahat ng sektor. Please like and share ang video.